Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga, paanong mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang mga nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makakaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Sa kapalamang niya, maluluoban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating Panginoong Kristo ay tunay na makapangyarihan. Sa kanyang salita, napapalayas niya ang mga demonyo. Pero may mga iskriba na dumating at sabi nila, inaalihan o dahil sa kapangyarihan ni Satanas, kaya siya nakapagpapalayas ng demonyo. Kaya sinabi ni Jesus, ang isang kaharian na hati-hati ay mawawala. At ang kapangyarihan ni Jesus ay nag-uumapaw na kahit salita niya lang, ang demonyo ay natatakot ng makita ang Panginoon at sumusunod agad. Mga kapatid, opo, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Opo, mga kapatid, habang tayo ay marunong pang humingi ng tawad, patatawarin tayo ng Diyos. Pero ano ang kasalanang hindi mapapatawad ng Diyos? Magnilay tayo. Ang isang tao na binibigyan na ng pagkakataon na magbago, ngunit ayaw, mapapatawad ba siya? Natural. Kapag hindi humihingi ng tawad, walang kapatawaran.
Ang konsensya natin ay merong tinatawag na callous conscience. Yung may kalyo na, yung wala ng sense of sin, yung para sa kanya, yung kasalanan, okay lang yan. Pag nandun na ang tao sa puntong yun, natural, wala na siyang pagkakataon na humiling ng tawad at kahit kabutihan ay tatawagin niyang kasamaan. Lalaitin niya maging ang banal na espiritu. Walang kapatawaran. Ang gusto lang ng demonyo para sa atin, tao, ay makuha yung kaluluwa natin. Pero kung tayo ay katawan at kaluluwa, ang pwede lang maposes ng demonyo ay yung ating katawan. Dahil ang kaluluwa natin o ang katawan, pag-aari ng Diyos. Magkakaroon lamang ng pagkakataon ang demonyo na makapasok sa isang tao sa pamagitan ng kasalanan, sa pamagitan ng mga paglabag sa kautusan ng Diyos, sa pamagitan ng mga bagay na ginagawa ng isang demonyo. Mga kapatid, opo, kung gusto ng demonyo yung kapahamakan ng kaluluwa ng tao, gagawin niya ang lahat para hindi makapagsisi ang isang tao. Kaya nga daw, pag sa sobrang drugs na, droga, pumasok na sa isip, ano ang mangyayari sa tao? Masisiraan ng bait. Dahil sa sobra na pag-atake sa isipan dahil sa pamagitan ng illegal na droga. Ngayon, ang taong yun, may panahon pa ba siyang makapagsisi? Biyaya na lang po ng Diyos ang makapagpapabago sa Kanya o kung may pagbabago mang magaganap sa Kanya. Pero umasa tayo na mayroong paggaling pa din. Pero tingnan natin yung tao na lumalait sa Diyos, nagmamataas, tumatawa pa sa pagkitil sa buhay ng ibang tao, walang pagiging ng tawad, may kapatawaran ba yun? Natural, wala. Natural, wala. Pero ang sigurado, lahat naman tayo aalis dito sa mundo, pero dalawa lang ating pupuntahan, langit o ang impyerno. Pero sa ating nagsisikap gumawa ng kabutihan, nagsisikap gumawa ng mga bagay ayon sa Diyos, nagsisisi sa ating kasalanan, natural, merong biyayang naghihintay sa atin sa kalangitan. Buhay na walang hanggan. Alam natin yung pakiramdam kapag malapit tayo sa Diyos. May mga pagsubok man, pero nakakaya natin. Pero ano ang nangyayari naman sa isang taong malayo sa Diyos? Na walang pagkilala, pananampalataya, at pamumuhay ayon sa kadiliman. E di natural, dito pa lang sa lupa, super gulo na. Anumang yaman niya, anumang kapangyarihan niya, anumang katanyagan niya, hindi po nakaka-inggit. Bakit? Simple lang naman ang gusto nating lahat. Kaligtasan. Amen? At kapag nakikita natin yung bata na payapang natutulog, ayun ang dapat nating kainggitan. Bata na payapa dahil nagtitiwala sa pag-aalaga ng kanyang magulang. At sa ating pamumuhay araw-araw, pwede nating pagnilayan ang ating laging relasyon sa ating Panginoong Diyos, sa Poong Jesus Nazareno at sa kanyang mga banal na pinadala sa atin upang maging halimbawa. Mga banal na simpleng tao. Ang Blessed Mother, Saint Joseph, Padre Pio, Saint Jude Tadeus, San Antonio de Padua, mga simpleng tao
Pero alam natin, ang buhay na walang hanggan na kanilang tinatamasa. Mga kapatid, ano nga ba ang magagawa ng tao? Makamtan man niya ang sanlibutan kung ang kapalit naman ito ay kapahamakan sa kanyang kaluluwa. Kawawa. Kawawa. Mga kapatid, opo, ang Panginoong Kristo makapangyarihan sa salita, gawa, at sa kanyang pagmamahal sa atin. Sana lagi nating pagnilayan na mas maging malapit pa tayo sa ating Panginoon. Dahil kung mas malapit tayo sa ating Panginoon, mas nalalayo naman ang demonyo sa atin. Huwag po tayong matatakot sa demonyo. Matakot tayo kapag naging kakampi na tayo ng demonyo. Walang kaligtasan. Kung may mga magsubok dahil sa ating ginagawang kabutihan, pasalamatan ang Panginoon. Lord, salamat po. Ang poong Jesus Nazareno ba, mayroong ginawang masama? Bakit siya nagpasa ng krus? Pero sa krus, kanyang sinambit, Ama, patawarin ninyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ang kanyang pagbubuhat ng krus, pagsasabi ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama para ibigay sa atin ang balita ng kaligtasan. Kaya naman napakaraming tao na nagsisikap sumunod sa yapak ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, pinagdiriwang natin ang dalawang obispo, si San Timoteo at si San Tito, Timoteo at Titus, mga misyonero, mga obispo na naging kasama ni San Pablo sa pangangaral, pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Ano naman ang kahapon po, kapistahan ng conversion ni San Pablo. Ang kanyang pangalang una ay Saul. Saul. Siya ang nanguna para patuhin hanggang mamatay si San Esteban, isang diakono. Dahil akala ni Saul, sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Ngunit sa kanyang paglalakbay patungong Damasco, merong tinig na nagmula sa langit at isang nakasilaw na liwanag ang bumulag sa kanyang mata sa loob ng 3 araw. Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Sino ka, Panginoon? Akong si Jesus na iyong inuusig. Nakilala ni Pablo ang ating Panginoong Kristo na tunay na Panginoon at Diyos at kaligtasan. Kaya naman, naglingkod siya sa Panginoong Kristo. At sa kanyang pagiging misyonero, marami siyang naging kasama. Kasama nga niya si San Timoteo, si San Tito. May mga sulat siya sa Bagong Tipan. Mga kapatid, opo, ang Panginoong Kristo, napakabuti niya sa atin. Kung siya'y napakabuti sa atin, hihiwalay pa ba tayo sa kanyang pagmamahal, pagkalinga, at pag-aaruga?